Killer curves, deadly kicks, high fashion disaster. Si Pia, the Punisher Pantoja, ay hindi ordinaryong babae. Siya ang pinakamahusay na field agent ng isang elite security firm. Kayang mag-disassemble ng baril sa loob ng 5 segundo at kayang patumbahin ang 10 lalaki nang hindi pinagpapawisan. Pero ang bago niyang mission, ito na yatang papatay sa kanya. Ang target, Drake Montenegro, ang bilyonaryong golden boy ng corporate world. Gwapo, suplado at may matinding germophobia at perfectionism. May banta sa buhay ni Drake at ang tanging paraan para mabantayan siya ng malapitan ay ang magpanggap si Pia bilang kanyang bagong executive, fashionista, secretary. Ang problema? Si Pia ay mas sanay sa camouflage kaysa sa concealer. Mas komportable siya sa combat boots kaysa sa 6-inch stilettos sa loob ng opisina ng Montenegro Industries. Bawat hakbang ni Pia ay isang disaster. Ang mamahaling Louis Vuitton bag, ginawa niyang panangga sa ligaw na bala. Naguni-guni lang pala niya. Ang glass table sa boardroom na UP dahil aksidente niyang nakarate na may dumaang langaw na akala niya ay drone ng kalaban. Ang mga branded na blazer, laging pumuputok ang manggas dahil sa laki ng kanyang muscles tuwing nakakalimutan niyang mahinhin dapat siya. Habang pilit na nagtitiis si Drake sa kakayahan at clumsiness ng kanyang bagong sekretary, hindi niya mapigilang mapansin ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Sa likod ng mga palpak na kilos ni Pia ay isang babaeng handang itaya ang buhay para sa kanya. Habang unti-unting nahuhulog ang loob nila sa isa't isa sa gitna ng mga kunwaring assassination attempts, matutuklasan ni Pia ang isang katotohanan na mas matindi pa sa bala. Ang mga ninjang bumubugbog sa kanya gabi-gabi ay pinadala pala ng tatay ni Drake, isang baliw na wife material test para malaman kung ang babaeng pakakasalan ng anak niya ay kayang pumatay para sa pag-ibig. Sa mundong puno ng peking bala, peking sekretarya at peking panganib, magiging totoo ba ang nararamdaman nila o mauuwi ang lahat sa isang action-pack na bakbakan kung saan ang premyo hindi pera kundi isang I do? Humanda ng tumawa, kiligin at kabahan sa rom-com series na magpapatunay ng pag-ibig ay parang martial arts. Masakit sa katawan pero sulit sa puso. Ang amoy ng pulbura at ang tunog na nagbabagang tingga ang nagsisilbing musika ni Pia Pantoja sa loob ng 10 taon. Ngayong gabi sa isang abandonadong bodega sa pier ng Maynila, muli siyang sumasayaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. 3 lalaking armado ng assault rifles ang nakatutok sa kanya. Pero sa isang kisap mata, binitawan ni Pia ang kanyang 2 Glock 17 at gumamit ng mas nakamamatay na armas, ang kanyang siko at tuhod. Sa loob lang ng 30 segundo, nakahandusay ng mga lalaki. Hingal na hingal si Pia. Pinunasan ng dumi sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Masyadong mabagal, bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang magulong ponytail. Agent Pantoja, stand down! Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang earpiece. Si Agent Bench yon, ang kanyang handler na mas mabilis pang magpanik kaysa mag-isip. Tapos na, Bench. Nakasecure ng shipment. Pwede na ba akong kumain ng isaw? Kanina pa kumakalamang sikmura ko. Sagot ni Pia habang naglalakad palabas ng bodega. Negative, Pia. Hindi isaw ang susunod mong destinasyon. Dumiretso ka sa Safe House 4. May bagong assignment ka at bago ka magreklamo, ang utos ay galing mismo sa direktor. Nanliit ang mga mata ni Pia. Ang direktor ay hindi nagbibigay ng basta-bastang utos maliban na lang kung ito ay national security level. Nagabang siya ng taxi, suot ang kanyang punit-punit na cargo pants at combat boots. Hindi alintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Pagdating sa Safe House 4, laking gulat ni Pia na makitang isang grupo ng mga tao na hindi niya inaasahan. Isang makeup artist, isang hairstylist, at isang sikat na fashion consultant na may hawak na tape measure. Ano to? Kakanta ba ako sa Miss Universe?
Biro ni Pia, pero walang tumawa. Inilapag ni Agent Bench ang isang makapal na folder sa mesa. Sa harap nito ay ang litrato ng isang lalaking tila galing sa cover ng isang international business magazine. Matikas, matalim ang mga mata at may panga na kayang makasugat ng damdamin. Siya si Drake Montenegro, CEO ng Montenegro Industries, ang pinakamalaking tech and real estate conglomerate sa bansa. For the past 3 months, nakatanggap siya ng 11 assassination attempts. Pero ang masama, ayaw niyang kumuha ng bodyguard. Masyado siyang mapili, masyadong clean freak. At higit sa lahat, wala siyang tiwala sa kahit na kanino, paliwanag ni Bench. Oh, anong gagawin ko? Babantayan ko siya mula sa malayo, gamit ang sniper rifle? Tanong ni Pia habang kinukuha ang isang pirasong sandwich sa mesa. Hindi. Magiging executive assistant ka niya. Isang fashionista secretary na laging nasa tabi niya 24/7. Kailangan mo mag-blend in sa mundo ng mga elitista. No guns, no combat boots, no messy ponytail. Halos mabilaukan si Pia. Ano? Bench, tignan mo nga ako. Ang huling beses nag-dress ako, bininyagan pa ako. At tignan mo itong mga kalyo ko sa kamay. Pang-karate to. Hindi pang type sa computer. Wala kaming choice, Pia. Ikaw lang ang agent na may sapat na bilis para maprotektahan siya. Sa malapitan ng hindi niya nahalata. Simula bukas, ikaw na si Miss Sofia Pantoja. Graduate ng Business Administration sa Switzerland. Kunwari lang, syempre. At ito ang pinakamahalagang rule. Huwag mong ipapakita na marunong kang pumatay. Act clumsy. Act girly. Act like a normal, fragile secretary. Kinabukasan, parang impyerno ang gising ni Pia. Pinilit siyang isuot ang isang pencil skirt na sobrang higpit na halos hindi siya makahinga. At ang pinakamalala sa lahat, ang 6-inch stilettos. Bench, papatayin ako ng sapatos na to bago pa ako mabaril ng mga kalaban. Reklamo ni Pia habang naglalakad na parang bibe sa lobby ng mga Montenegro Tower. Bawat hakbang niya ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga pako dahil sa sobrang bigat ng kanyang mga binti na sanay sa mabibigat na sipa. Hindi niya makontrol ang kanyang puwersa. Pagpasok niya sa glass door ng building, imbis na itulak lang ito ng mahina, ay aksidente niyang naitulak ito ng may puwersa ng isang tactical breach. Bahagyang nagkaroon ng hairline crack ang mamahaling glass door. Nanlaki ang mga mata ni Pia. Ay! Sorry, ang lutong naman ng salamin niyo dito. Parang kropek. Palusot niya sa security guard na nakanganga. Sumakay siya sa elevator. Pinagtitinginan ng mga empleyadong amoy mamahaling pabango. Pagdating sa 50th floor, tumambad sa kanya ang opisina na mas malinis pa yata sa operating room ng isang ospital. At doon sa gitna ng malawak na silid, nakaupo ang target. Si Drake Montenegro ay dahan-dahang nagangat ng tingin mula sa kanyang tablet. Tinitigan niya si Pia mula ulo hanggang paa. You're late by 45 seconds, malamig na sabi nito. Pasensya na po sir, yung heels ko kasi parang may sariling isip, sagot ni Pia. Pilit na nagpapakita ng isang matamis ng ngiti kahit ang totoo ay gusto niya nang sipain ang mesa ni Drake. Tumayo si Drake at lumapit sa kanya. Amoy sandalwood at tagumpay ang bilyonaryo. I don't like clumsiness, Miss Pantoja. I like precision. I like perfection. In this office, if you break something, you pay for it. Do you understand? Sakto naman na may dumapong langaw sa ibabaw ng isang crystal na vase sa tabi ni Pia. Dahil sa reflex ng isang elite agent bago pa niya mapigilan ang sarili, ay gumalaw ang kanyang kamay sa isang mabilis na knife hand strike. Napatay niya ang langaw pero ang kristal na vase ay tumalsik at nagkahadurog-durog sa sahig. Natahimik ang buong opisina. Nanigas si Pia habang ang kamay niya ay nakapose pa rin na parang Power Ranger. Tumingin siya kay Drake na ngayon ay kulay pulang mukha sa galit. Ay, sir! May ninja kasing langaw. Nakarati ko yata. Sorry po, ikaltas niyo na lang sa sweldo ko. Bungisnis ni Pia, habang sa loob-loob niya ay gusto niya ng lamunin ng lupa.
Ito ang unang araw ng kanyang misyon at mukhang mas madali pang makipagyara sa Middle East kaysa maging secretary ng isang bilyonaryong kasing init ng bulkang Mayon ang ulo. Kung akala ni Pia ay tapos na ang kalbaryo niya sa pagkabasag ng vase, nagkakamali siya. Ang unang 3 oras niya sa Montenegro Industries ay parang isang survival reality show. Pinapirma siya ni Drake ng isang contract of employment na may kasamang liability clause. Ibig sabihin, bawat gamit na masisira niya ay may katumbas na bawas sa sahod. Sa bilis ko makasira ng gamit, baka ako pang magbayad sa kumpanyang ito sa katapusan ng buwan. Bulong ni Pia habang pilit na nagtatype sa computer gamit ang kanyang mga daliri na mas sanay pumindot ng gatilyo kaysa sa keyboard. Miss Pantoja, stop mumbling. Prepare the conference room. We have a high-stakes meeting with the Japanese investors in 10 minutes. Utos ni Drake habang mabilis na naglalakad. Ang bawat hakbang nito ay puno ng otoridad. Ang kanyang coat ay sumasabay sa hangin na tila ba nasa slow motion siya ng isang teleserye. Yes sir, copy that. I mean, opo boss. Mabilis sa sagot ni Pia. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan ni Pia na naka-pencil skirt siya. Sa halip na maglakad ng mahinhin, ay humakbang siya ng malaki. Isang maling galaw na nagresulta sa naririnig na napahinto si Drake. Lumingon siya at nakita si Pia na naninigas. Pilit na pinagdidikit ang kanyang mga binti dahil napunit ang likuran ng kanyang palda. Is there a problem, Miss Pantoja? Tanong ni Drake. Ang kilay ay nakataas. Wala po sir. Style po ito. Ventilation ang tawag dito para hindi mainit. Palusot ni Pia habang namumulang buong muka. Mabilis siyang kumuha ng stapler sa desk at sineryohan ang punit na palda habang nakatalikod kay Drake. Sa loob ng boardroom, seryoso ang atmosfera. 5 Hapon ang nakaupo sa harap ni Drake. Bilang sekretary, tungkulin ni Pia na magsilbi ng tsaa. Pero habang nilalapag niyang tsaa ni Drake, napansin ng kanyang eagle eyes ang isang bagay na hindi dapat nandun. Ang waiter na nagdala ng tray ng pagkain ay may bahagyang panginig sa kamay. At ang pinaka-importante, may maliit na butil na puting pulbo sa gilid ng tasa ni Drake. Reflex, hindi na nag-isip si Pia. Alam niyang sa loob ng 3 segundo, iinumin ni Drake ang tsaa. At sa loob ng 5 segundo, posibleng tumirik ang mga mata nito. Sir, wag! Sigaw ni Pia. Pero dahil huli na para pigilan ang kamay ni Drake, gumamit si Pia ng isang clumsy move. Kunwari ay natisod siya sa sarili niyang heels. Pero ang totoo, ang bigat ng kanyang katawan ay tinutok niya sa gilid ng mahabang nara table. Sa sobrang lakas ni Pia, hindi lang basta tumagilid ng mesa. Literal itong lumipad at tumapon na lahat ng tsaa, sushi at mga laptop ng mga investors. Ang tasa ni Drake, diretsong bumaon sa pader sa likuran nila. Natahimik ang buong palapag. Ang mga Hapon ay napatayo. Basang-basa ng tsaa. Si Drake naman ay naiwang hawak ang hangin. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng sarsa ng wasabi na tumalsik mula sa platter. Miss Pantoja! Ang boses ni Drake ay galing na sa ilalim ng lupa. Ang galit niya ramdam hanggang sa lobby ng building. Ay, sorry boss! Sorry po talaga! Akto ni Pia na parang maiiyak. May higanting langaw kasi. I mean, parang bubuyog na may dalang bomba. Nakarati ko po yung table sa sobrang takot ko. Nakita niyo yon? Ang bilis niya. Langaw? Itinapon mo ang mesa na nagkakahalaga ng ₱250,000 dahil sa langaw? Sigaw ni Drake habang pinupunasan ng wasabi sa kanyang pisngi. Boss, safety first. Baka may dala yung virus. Ayaw nyo ng dumi, hindi ba? Depensa ni Pia habang palihim na sinisipang tasa sa ilalim ng cabinet para hindi na ito ma-examine ni Drake at malaman ang totoo. Hindi pa itong tamang oras para malaman ni Drake na may gustong pumatay sa kanya. Baka lalong mag-panic ang bilyonaryo. Get out! Clean this mess and get out of my sight before I fire you! Dali-daling lumabas si Pia pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya sa nakita. Ang waiter na mabilis na tumatakas sa fire exit. Hindi ka makakatakas sa akin, bulong ni Pia. Ang kanyang clumsy persona ay biglang naglaho, napalitan ng talim ng isang predator. Tumakbo siya sa hallway,
Hinubad ang kanyang stilettos at kahit na nakastapler ang palda, ay mabilis siyang sumunod sa sospek. Naabutan niya ito sa hagdanan. Isang mabilis sa sipa sa likod ang binigay ni Pia, dahilan para gumulong ang lalaki pababa. "Sino nagutos sa'yo?" tanong ni Pia. Ang boses ay malamig at nakakatakot. Pero bago pa makasagot ang lalaki, biglang may lumitaw na usok. Isang smoke bomb. Mula sa usok ay lumabas ang dalawang lalaki na nakaitim na maskara. Ninjas? Sa gitna ng Makati? Ano to? Shooting ng pelikula? Biro ni Pia, pero ang kanyang kamao ay nakakuyom na. Nakipagpalitan ng suntok at sipa si Pia sa mga ninja. Napansin ang isang bagay. Ang mga galaw nila hindi pang assassin kundi pang training camp at ang mga espada nila blunt, hindi matalas. Wait, bakit parang ayaw nila akong saktan ng totohanan? Isip ni Pia. Bago pa niya matapos ang laban, narinig niyang boses ni Drake mula sa itaas. "Pia, nasan ka?" Mabilis na tumalon ang mga ninja sa bintana na tila mga eksperto sa parkour. Mabilis namang sinuot ni Pia ang kanyang heels at ginulong kanyang buhok. Nang makarating si Drake sa kanya, nakita niya si Pia na nakaupo sa sahig. Kunwari ay umiiyak at may hawak na sirang stapler. "Boss, may nakakatakot na pusa doon. Hinabol ako." Pagsisinungaling ni Pia. Napabuntong hininga si Drake. Sa kabila ng galit niya, may bahagi ng puso niya ang nakaramdam ng kurot nang makita ang kaawa-awang itsura ng kanyang sekretary. Lumapit siya at inabot ang kamay kay Pia. "Stand up. You're a mess, Pantoja," sabi ni Drake. Ang boses ay bahagyang lumambot. "But thank you for the table flip. I realized after you did that, may ipis pala sa tiyan ko. I hate cockroaches more than I hate your clumsiness." Nalaki ang mga mata ni Pia. "Ipis? Lason yun, boss. Lason!" Pero tumango na lang siya. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Drake ang kamay ni Pia para tulungan itong tumayo. Doon, naramdaman ni Pia ang kakaibang kuryente. Ang kamay ni Drake ay malambot, amoy mamahaling sabon at nakakakilig. "Hoy Pia, focus. Bodyguard ka, hindi ka leading lady," paalala niya sa sarili. Pero habang tinititigan siya ni Drake, isang bagay ang sigurado. Ang mission na to ay hindi lang magiging madugo, magiging sobrang gulo rin para sa kanyang puso. "Hindi ako magsusot niyan, bench. Mukha akong suman na binalot sa mamahaling tela." Reklamo ni Pia habang nakatingin sa isang midnight blue silk gown na hapit sa kanyang katawan. "Pia, ito ang charity gala ng Montenegro Foundation. Lahat ng bigatin sa bansa ay nandoon. Sabi ng intelligence, may planong itumba si Drake sa gitna ng sayawan. Kailangan mo maging +1 niya para hindi ka lumayo sa kanya kahit ni isang pulgada." Paliwanag ni Bench habang inaayos ang bowtie ni Pia na hindi naman bowtie kundi isang choker na may nakatagong microtransmitter. "Pero backless to. Kitang-kita yung peklat ko sa likod nung tinamaan ako ng sharpnail sa Sambuanga." Nilagyan na yan ng heavy-duty concealer ng makeup artist natin. Isipin mo na lang, isa itong tactical armor na walang protection sa bala. Biro ni Bench. Nang dumating si Drake sa safe house para sunduin si Pia, napatigil ang bilyonaryo sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga mata na laging puno ng dokumento at numero ay tila nakakita ng isang bagay na hindi niya kayang i-calculate. Si Pia na dati laging mukhang sabog, ang buhok at nakastapler ang palda ay tila isang diwata. Ang buhok nito ay maingat na nakaupdo. Nilalantad ang mahaba at maputing leeg. Ang midnight blue gown ay bumagay sa kanyang morena skin. "Miss Pantoja, you look different," tangi na sabi ni Drake. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. "Sir, huwag niyo po akong titigan ng ganyan. Baka maaksidente ko kay masipa sa sobrang hiya." Biro ni Pia, pero ang tato'y kumakabog ang dibdib niya. Amoy expensive cologne si Drake at ang suot nitong tuxedo ay sadyang ginawa para sa kanyang matikas na pangangatawan. "Let's go. And please Pia, try not to break any sculptures tonight. That gala is full of artifacts older than your ancestors." Paalala ni Drake habang inaalalayan si Pia pasakay ng kanyang Rolls Royce. Sa loob ng event hall,
Punong-puno ng mga diamante at kumukutitap na chandelier. Agad na pinalibutan si Drake ng mga business partners. Si Pia naman ay nanatili sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa pagkain kundi sa mga waiter, sa mga bintana at sa bawat sulok ng silid. Biglang lumapit ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang gown. Si Samantha, ang kilalang ex-girlfriend ni Drake na sikat na model. "Drake, darling, I didn't know you were bringing a sekretarya sa date," sabi ni Samantha, puno ng paitang boses habang tinitignan si Pia mula ulo hanggang paa. "Parang pamilyar ka, miss. Nagtatrabaho ka ba sa isang gym?" "Ay, hindi po. Sa construction po ako dati. Tagabuhat ng semento," sagot ni Pia ng walang kurap. Dahilan para mapasingap si Samantha sa gulat. "She's kidding, Samantha. She's my special consultant." Biglang bawi ni Drake sabay hawak sa bewang ni Pia. Napatalo ng bahagya si Pia sa gulat. Ang init ng palad ni Drake sa kanyang balat ay tila nagpaliyab ng apoy sa kanyang buong katawan. "Special consultant? Since when did you like muscular girls, Drake?" Matari na tanong ni Samantha. Bago pa makasagot si Drake, napansin ni Pia ang isang waiter sa hindi kalayuan. Hindi ito tumitingin sa mga bisita, kundi nakatitig sa kisame sa direksyon ng isang malaking chandelier na nakabitin mismo sa ibabaw ni Drake. May gagawa ng Phantom of the Opera move, isip ni Pia. Nakita ng waiter na may hinugot na remote control mula sa bulsa nito. Wala ng oras para magpaliwanag. "Boss, sorry po ulit," sigaw ni Pia. Sa gitna ng seryosong usapan ni Drake at Samantha, biglang binuhat ni Pia si Drake sa stilong bridal carry. Oo, binuhat ng isang babaeng nakagaw ng isang bilyonaryong may bigat na 180 pounds. Pantoha, what the hell? Isang segundo matapos silang tumalon palayo, bumagsak ang dambuhalang chandelier sa mismong pwesto kung saan sila nakatayo kanina. Ang mga kristal ay nagliparan at ang mga tao ay nagsimulang magpanik at magsipagtakbuhan. May daga kasi, boss. Ang laki. Akala ko tatalo sa ulo nyo, kaya kinuha ko kayo." Palusot ni Pia habang dahan-dahang ibinababa si Drake. "Daga? Isang chandelier ang bumagsak, Pia. You saved my life. Again," hingal na sabi ni Drake. Ang kanyang tuxedo ay medyo gusot na at ang kanyang buhok ay nagulo. Pero ang titig niya kay Pia ay hindi nagalit. Puno na ito ng pagtataka at paghanga. "Ah, coincidental lang po yun, sir. Swerte lang na binuhat ko kayo," sagot ni Pia habang pasimpleng tinititigan ang paligid. Nakita niya ang waiter na tumatakas palabas ng balcony. "Waiter, sir, titingnan ko lang kung may iba pang daga." Tumakbo si Pia patungo sa balcony. Hinubad ang kanyang heels at iniwan ang mga to sa sahig. Pagdating niya sa labas, sinalubong siya ng dalawang lalaking nakaitim na maskara. Ang mga ninjang nakaharap niya sa opisina. "Kayo na naman," asar na sabi ni Pia. "Sino ba talagang amo niyo?" Imbis na sumagot, sumugod ang dalawa. Kahit na nakagaon, nagawa ni Pia ang isang roundhouse kick na nagpatalsik sa isa sa kanila. Pero dahil backless ang gown niya, sa bawat galaw niya ay tila sumasayaw ang telang seda. Nilalantad ang kanyang likas na lakas. Napatigil ng mga ninja nang marinig ang yabag ni Drake. Muli silang naghagis ng smoke bomb at tumalon pababa ng balcony. Nadat na ni Drake si Pia. Na hingal hawak ang isang piraso ng tela na naiwan ng mga ninja. "Pia, are you okay? May sugat ka," nag-aalalang sabi ni Drake. Nilapitan niya si Pia at hinawakan ng balikat nito. Napansin niya ang isang maliit na peklat sa likod ng balikat ni Pia na hindi natakpan ng concealer. Dahan-dahang hinaplos ni Drake ang peklat. "Where did you get this?" "Hindi to galing sa pagbubuhat ng semento, Pia." Napalunok si Pia. Ang sobrang lapit ni Drake ay mas mapanganib pa sa kahit na anong assassination attempt. Ito po. Nakagat po ako ng aso. Malaking aso po." Tinitigan siya ni Drake ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila binabasang bawat kasinungalingan ni Pia. "You're a very strange woman, Sofia Pantoja. But for some reason, I feel safer when you're around, even if you break everything I own." Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa balcony, sa gitna ng kaguluhan ng gala, dahan-dahang nilapit ni Drake ang kanyang mukha kay Pia. Akala ni Pia ay dadaan na naman ng isang langaw, pero sa pagkakataong ito, hindi niya gustong ikarate ang moment na ito.
Pero bago pa magdampi ang kanilang mga labi, tumunog ang phone ni Drake. "It's my dad," sabi ni Drake, bumalik sa seryosong tono. "He wants to meet the woman who's been accidentally saving my life." Nanlamig si Pia. Ang tatay ni Drake? Ang legendary chairman? Dito na ba mabubuking ang lahat? Ano kayang mangyayari sakaling magkita si Pia at ang ama ni Drake? Sino kayang gustong pumatay kay Drake? At hanggang saan kaya magagawang itago ni Pia ang tunay niyang pagkatao? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.